Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Ako po si Nestor, 35 taong gulang na sa kasalukuyan, may asawa at isang anak. Ang kwentong aking ibabahagi ay tungkol sa karanasan ng aking pinsang babae sa aswang. At syempre, kaya ako ang magsasalaysay dahil naroon ako mismo na naging saksi sa mga pangyayari. Taga rito po ako sa Tagbilaran sa probinsya ng Bohol. Nagtatrabaho bilang merchandiser sa isang grocery. Panglima sa 6 na magkakapatid. At noong mga panahong naganap itong aking kwento, ay mas mababa pa sa simple ang antas ng aming pamumuhay. Pagsasaka ang ikinabubuhay ng aking mga magulang noon. Graduate na ako ng high school nang maganap ito, pero nagtatrabaho pa lang ako sa bayan bilang boy sa isang panaderya. Ilang hakbang mula sa bahay namin ay ang bahay naman ng aking tiyahin na kapatid ni papa ko. Pero noong mga pagkakataong iyon ay wala sila dahil naroon sila sa Maynila nakatira kasama ang kanilang panganay na anak. Kaya ang tanging naiwan sa kanilang bahay ay ang kanilang bunsong anak na si Jovi. 23 taong gulang at bagong nag-asawa pa lang at kasalukuyan itong buntis. Ang kanyang asawa ay nagtatrabaho bilang construction worker at kung minsan ay hindi ito nakakauwi ng maaga dahil sa overtime. Minsan din ay nagiging night shift. Isang araw noon, nagpunta ang aking pinsang buntis sa palengke para mamili ng mga pagkain na gusto niya, gaya ng prutas, gulay at mga matatamis gaya ng chocolate. Ito ang naging dahilan kung kaya siya nakita ng isang aswang na naroon din sa palengke. Hindi namin alam kung namamalengke rin ba iyon o naghahanap ng target na bibiktimahin. Habang hinihintay raw ng pinsan kong si Jovi ang isda na malinisan ng tindero na kanyang binilhan, ay bigla na lang niyang naramdaman na may humawak sa kanyang tiyan mula sa likuran. Iyon bang dinukot lang? Nakita niyang isa iyong kulubot ang balat na kamay. Kaya agad siyang napalingon sa kanyang likuran. Isang matandang babae ang kanyang nasumpungan na naroon nakangisi. Tila daw siya nahipnotismo dahil hindi siya nakareact kaagad. Iyon bang parang tumigil ang oras basta nakatitig lang siya sa mga mata ng matanda. Medyo natauhan na lang daw siya noong maramdaman niya ang kirot sa kanyang tiyan na tila ba may tumutusok roon. Hindi raw kasi inaalis ng matanda ang kamay noon sa kanyang tiyan. Noong matauhan siya ay hinawi niya ang kamay ng matanda. "Lola, huwag po. Masakit kasi." Sabi niya pa raw. "Pasensya ka na, Ineng. Natutuwa lang talaga ako kapag nakakakita ako ng buntis." "Ah, ganun po ba? Pasensya na po, masakit eh." Wika niya pa raw na hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit hindi mala siya naghinala agad ng masama o nagalit sa ginawa ng matanda. "Ingatan mo ang iyong sanggol, Iha. Ang lusog pa naman." Wika pa ng matanda na agad nang umalis. Nakatitig lang siya sa matanda habang naglalakad iyon papalayo. Natauhan na lang daw siya noong sabihin ng binatang kanyang binilhan. "Ate, kilala mo yun?" "Ha? Ay, hindi." "Nako te, huwag ka magpapahawak ng tiyan mo kung kani-kanino lang, lalo sa mga hindi mo kilala. Ito ang isda mo oh, malinis na yan at hinugasan ko pa ng mabuti." "Salamat kuya." Sagot niya pa raw at dahan-dahan ang naglakad papalayo. Habang naglalakad siya ay naalala niya na iyong sinabi ng tindero ng isda ay iyon din ang sinabi ng asawa niya sa kanya. Pero bakit siya nagpahawak ng tiyan ng matagal sa matanda kahit may nararamdaman na siyang pagsakit?
Iyon daw talaga ang malaking tanong niya sa sarili. Siguradong magagalit ang kanyang asawa kapag ikinuwento niya pa iyon. Dali-dali na siyang sumakay ng tricycle papauwi. Pagkababa niya sa tapat ng kanilang bahay ay nakita niyang nakatayo ang matanda sa unahan. Nakangiti yun sa kanya. Nagtataka siya kung paano siya nasundan noon, samantala nakatricycle naman siya nang umuwi. Iyon nga lang, hindi naman kalayuan ang palengke sa bahay nila. Sadyang kinakailangan nilang mag-tricycle dahil baka masyado siyang matagtag kapag naglakad siya ng matagal. Sakto noong bumaba siya ng tricycle ay nakita naman siya ni mama ko. Kaya pinuntahan siya at tinanong kung bakit pa siya nagpunta ng palengke. Pwede naman siya magpasabay kay mama kung meron siyang bibilhin. Sabi naman daw ni Jovi na gusto niya ring magpunta ng palengke para tumingin-tingin ng mga maaari niyang bilhin para sa kanyang paparating na sanggol. Gusto siyang pagalitan ni mama dahil alam ni mama kung gaano kadelikado kung ang isang buntis ay naglalakwat siya sa palengke at wala pang kasama. Pero napansin ni mama ang pamumutla ng mga labi ni Jovi at nanginginig rin ito. Kaya pinapasok niya na muna ito sa kanilang bahay at pinainom ng tubig, saka kinausap kung ano ang nangyari rito. Kahit natatakot na mapagalitan, ay napilitan na rin si Jovi na magkwento dahil mas takot siya roon sa matanda na pinaghihinalaan niya na ng kakaiba. Sabi ni mama na nanganganib na si Jovi dahil nagpahawak siya ng tiyan sa matanda. Maaaring minarkahan na siya noon at kahit saan pa siya magpunta ay masusundan na siya ng matandang iyon, lalo at malaki ang hinala ni mama ko na aswang nga talaga iyon. Habang nakaupo si Jovi na nakaharap kay mama, ay biglang sumama ang itsura noon. Sumasakit raw ang tiyan niya. Ang sabi ni mama na magpahinga na lang muna ito, huwag na magluto. Si mama na lang ang magpiprito noong mga pinamili niyang isda at ihahatid na lang sa kanila kapag naluto na. Pinahiga muna iyon ni mama at sinabing kung sakaling may magtawag na kahit sino sa tarangkahan ng kanilang bakuran ay huwag nang bumaba para pagbuksan. Hayaan na lang si mama ang magtanong kung ano ang kailangan dahil naroon lang din naman kami sa malapit. Sinabi rin ni Jovi na malaki ang tsansang hindi umuwi ang kanyang asawa kinagabihan dahil nagpaalam iyon sa kanya na mag-o-overtime. Kailangan kasi kumita ng extra para makaipon ng pera sa kanyang panganganak. Sabi ni mama na huwag mag-alala dahil doon niya ako patutulugin sa kanila. Pagka-uwi ko nga ng hapon ay ikinuwento sa akin ni mama ang nangyari kay pinsan at sinabing doon raw ako matulog para may kasama ito. Wala naman akong pagdadalawang isip na pumayag. Kami lang ang pinakamalapit na kamag-anak roon ni Jovi dahil ang mga magulang niya nga ay naroon sa Maynila. Tsaka kahit noong dalaga pa si Jovi ay close na rin naman kami. Hindi siya madamot. Kaya bilang ganti ay tutulong rin ako sa abot ng aking makakaya. Sinabihan ako ni mama na hindi raw ako dapat matulog ng malalim. Kailangan raw gising ako magdamag dahil hindi malayong dalawin ng aswang ang pinsan ko. Sabi ko naman na sige, magsasama ako ng mga kaibigan para may kasama akong magpupuyat. Pinuntahan ko sa basketbolan ang dalawa kong kaibigan na sila Alex at Roger. Sinabi ko na kung maaari ay samahan nila akong matulog kinapinsan. Sabi naman nila na sige raw. Magdadala raw sila ng baraha at tuba para may pagsaluhan kami habang nagpupuyat. Pagka-uwi ko ng bahay ay naghanda na rin ako ng sandatang magagamit kung sakaling may sumalakay nga na aswang. Sa totoo lang Sir Carl,
Hindi naman ako kumbinsido na ang mga aswang ay isang tao talaga na sasalakay ng harap-harapan na parang mga kriminal. Sa tingin ko kasi ay mga ibon lang sila na humuhuni at nananakot sa gabi. Kaya 50-50 pa noon ang paniniwala ko. Pero ganun pa man ay pinaghandaan ko pa rin. Kumuha na rin ako ng regular na kawayan na kasing laki siguro ng braso ko sa may bandang pulsuhan. Dalawa iyon na tig-2 metro ang haba at tinulisan ko ang dulo. Minsan daw kasi ay nag-aanyong baboy ang mga aswang kapag sumusugod. Kaya napangiti na lang ako at nasabi sa sarili na sana mag-anyong baboy nga para siguradong makakatay kinabukasan. Matapos namin maghapunan ay dinig ko na ang pagigitaran ni Alex sa labas ng aming bakuran. Mahilig kasi iyo tumugtog ng gitara at natural ang kanyang talento sa instrumentong iyon. Tumutugtog na parang naglalaro lang pero hindi nagkakamali at nakakatugtog ng maayos. Sabi ni Mama, "Oh, andyan na pala ang mga kaibigan mo. Pagsapit ng 9:00 ha, ay itigil niya na kamo ang pagkamot sa dibdib ng unggoy para makatulog ang pinsan mo. Baka naman, hindi nga inaswang, pero puyat naman si Joby kung magdamag kayo magigitara at magkakantahan." "Opo ma, magbabarahan na lang kami pampalipas oras." Wika ko pa at hindi na binanggit ang dadalhin ni Roger na tuba. Ilang saglit pa ay lumabas na ako ng bahay. Dala ang itak at 2 sibat na kawayan. "Oh, pare, para saan niya kawayan?" "Eh di pang uhuli ng baboy ram mo, para pwede tayo maglitsyon bukas." "Puro ka talaga kalokohan pare." Tumatawang sagot naman ni Alex. Pumasok na kami sa bakuran nila Jovi. Agad naman siyang nagbukas ng pinto noong marinig ang tunog ng gitara. "Magandang gabi, Jovi. Pwede bang umakyat ng ligaw?" Biro pa ni Alex. Sabi naman ni Roger, "Ayos ka rin ang liligawan no. May asawa at kasalukuyan pang buntis. Si Aling Gundina na lang kasi ang ligawan mo. Certified dalaga yun." "Parang sira to." "Oo, dalaga nga. Overripe naman. Lampas na yata ng 60 ang edad noon eh. Wala nang makakatas roon." "Eh di magbaon ka na lang ng sariling baby oil para may mailangis ka." Sagot naman ni Roger. Nagkatawanan naman tuloy kami at pati si Jovi ay hindi na napigilan ang humalakhak ng tawa. "Jobs, dito lang kami sa baba ha. Kaya mo na ba na mag-isa sa taas? Tawagin mo na lang kami kapag may naramdaman kang kakaiba." Wika ko pa. Sabi niya naman, "Estong naman eh. Samahan niyo na ako rito sa taas. Gusto ko rin namang makapakinig ng mga pangmalakasang tugtog ni Alex." Sabi naman ni Alex, "Ayun, mas gaganahan ako nitong tumugtog. May fun pala ako rito eh." Nagsiakyat na nga kami sa ikalawang palapag ng bahay. Medyo maluwag ang bahay nila Jovi. May 2 kwarto sa itaas at meron ding katamtamang laki ng sala na may mga upuang kahoy. Doon nga kami nagsimula magkantahan ng mahina habang nagtatagay. Hindi na namin napansin ang oras hanggang sa makarinig kami ng huni ng wakwak na tila paikot-ikot. Nahinto sa pagigitara si Alex. Nagkatinginan kami. Sabi naman ni Roger, "Paring Estong, isara mo na ang mga bintana. Lalo na yung sa kwarto ni Joby. Bukas pa oh." Wika pa noon, sabay nguso sa loob ng kwarto. Bukas lang kasi ang pintuan ng kwarto ni pinsan dahil naroon lang din siya sa tabi ko, nakaupo sa sofa habang nakabalot ng itim na kumot ang katawan. Tumayo ako para isara ang bintana sa kwarto. Tumayo rin si Roger at isinara ang mga bintana sa sala sa paligid namin. Habang naroon ako sa may bintana ng kwarto ni pinsan, ay bigla kong nakita na tila may dumapo sa puno ng kaimito.
kasi lumundo ang isang sanga at yumugyug ang mga dahon. Niliitan ko ang aking mata pero wala akong makitang kung ano. Pero hindi bumabalik sa pagtaas ang sanga na iyon. Kaya naman, dali-dali ko nang isinara ang bintana. Pagkabalik ko sa upuan ay nakita kong nakangiwi ang mukha ni Jovi. "Jobs, anong nangyayari sa'yo?" "Masakit ang tiyan ko, Estong. Parang naninigas." Sagot niya pa. Sabi naman ni Roger, "Naku tol, ang sabi pa naman ni mama ko, sasakit daw ang tiyan ng buntis kapag may aswang sa malapit. Tsaka, parang ganyan ang pakiramdam na naninigas." Sabi ko naman, "Naku, delikado ito. Alangan naman labasin pa natin para paalisin." Sabi naman ni Alex, "Saglit lang pare, magpapausok ako sa kusina. Ayaw raw ng mga aswang ang amoy ng pausok, lalo kung lalagyan ng tsinelas." Iyon ang ginawa ni papa ko noong buntis si ate, para hindi lapitan o maamoy ng mga aswang. Wika niya pa at bumaba na sa kusina. Nanatili lang ako nakabantay sa tabi ni Jovi habang kasama ko rin si Roger. Hanggang sa makita namin si Alex na nagmamadaling umakyat. "Mga pare, tulungan niyo ako sa baba. Binabangga ng malaking itim na aso ang pintuan." Agad kaming nagsitayo ni Roger. Inalalayan ko naman si Jovi na paupuin sa may hagdanan para kita niya kami sa ibaba at kita rin namin siya. Pagkarating nga namin sa ibaba ay kitang-kita ko na yumayanig ang pintuan sa bawat pagbangga ng nilalang sa labas. "Diinan niyo mga pare para hindi bumigay ang pinto. Mukhang marupok pa naman ang pintuan nila." Wika ko pa, tapos nagpunta ako sa may kusina at doon nagsisigaw ng tulong. Tinatawag ko rin sina mama at papa para tulungan kami dahil naroon na ang aswang. Nakita kong nagbukas ang bintana ng aming bahay pero hindi naman lumabas si mama o si papa. Kaya bumalik na ako sa sala. Sinilip ko ang labas. Hindi malinaw sa akin ang itsura ng nilalang. Pero mukhang asong itim talaga na nangalisag ang mga balahibo. Iyon bang parang pusang galit? Ganun ang asal noon at umaangil habang nakangisi. Doon na ako nanginig sa takot at unti-unting naniniwala na aswang talaga iyon at hindi lang normal na aso. Kasi wala namang normal na aso na aatake ng pamamahay at ganun kabangis na tila nasisiraan ng bait. Sa paulit-ulit na pagbangga noong aso ay nawasak ang ibabang bahagi ng pinto. Doon pa lang ako natauhan nang marinig ang tilik ni Jovi. Nakita niya kasi sumungaw na ang nguso noong aso sa ibabang bahagi ng pinto noong bumangga iyon. Dali-dali ako lumapit at kinuha ang isang sibat na kawayan. Inabangan ko ang muling pagsugod noon at noong makita kong naroon na ang nguso ay saka ko naman isinalubong ng buong lakas ang pagsaksak ng sibat. May naramdaman akong malambot na tinamaan pero hindi ako sigurado kung saang parte. Paulit-ulit kong ginawa para hindi na bumalya sa pinto ang nilalang. Nakakatakot na kasi dahil mukhang ilang balya na lang ay mawawasak na ang bahaging pinagpakuan ng bisagra. Hindi na rin matagalan pa nina Alex at Roger ang pagpipigil sa pintuan. Isang putok ng baril ang aming narinig sa labas na nasundan ng pagkakaingay ng iilang mga tao. Noong sumilip ako sa bintana ay marami ang tao roon, mga tanod ng barangay ang iba. Tapos may ilang humabol pa palayo at nagpaputok pa ng 2 beses. Binuksan namin ang pinto dahil naroon na rin naman sina mama at papa. Ang sabi ni mama na natakot raw siyang lumabas ng bahay dahil nakikita niya rin ang isang malaking itim na aso na binabangga ang pintuan ng bahay nila Joby. Si papa naman ay agad niyang pinaalis upang magsundo ng mga tanod. Isa rin kasi sa tsuhin ko ay tanod ng barangay namin, kaya alam ni Papa na kapag iyon ang sinabihan niya ay may makakarating talaga na tulong.
Bumalik sina Tio Abner kasama si Kapitan. Hindi raw nila tinamaan ang mabangis na asong iyon. Hindi rin nila nasundan ang direksyon na tinahak. Pero ang sabi nila Tio Abner na aswang daw talaga iyon at siguradong babalik pa rin iyon sa susunod na gabi. Wala naman daw sa aswang ang panganib, lalo kapag naglalaway na sila sa kanilang biktima. Kahit alam pa nila na may mga kasama, gagawa talaga ng paraan para makuha ang pakay. Kaya pinagplanuhan nilang bitagin iyon sa susunod na gabi. Sa bahay na muna namin pinatulog si Jovi, tapos kaming tatlong magkakaibigan ay sa bahay nila. Itinagilid lang namin ang lamesa at tinabihan ng mga upuan para may harang ang bahagi ng pinto na nasira. Kinabukasan, nagulat kami noong may malakas na pagkalabog sa ibaba. Si Jordan pala, ang asawa ni Jovi. Puwersahang itinulak ang pintuan kaya nagkalaglagan ang mga upuan na pinagpatong-patong namin na itinabi sa lamesang nakatagilid. Nauna akong bumaba. "Oh, Jordan, ikaw pala. Ano nangyari rito, tol?" Tanong niya pa. "Inaswang si Jovi kagabi. Sinamahan namin siya rito. Pero sobrang bangis ng aswang eh. Sumugod pa rin kahit narito na kaming tatlo. Naroon siya sa bahay namin. Doon na pinatulog ni Mama. Baka kasi balikan pa rito ng aswang. Sira pa naman ang pintuan nyo." "Salamat, tol ha, at binantayan mo pala si Jovi." "Ano ka ba? Parang kapatid na rin ang turing ko dyan. Tsaka kami lang ang kamag-anak niya na narito. Kaya malamang puprotektahan talaga namin yan." "Sige pala, bibili ako ng kahoy at pako na itatapal ko dyan sa nasirang pinto. Wala pa akong budget para magpalit ng buong pinto." Sabi ko naman, paano yan? Papasok ka mamayang gabi sa trabaho?" Hindi na muna siguro. Kailangan kong bantayan si Jovi." "Bakit? Ano bang balak nyo?" "Balak kasi nila Tio Abner na hulihin sa bitag ang aswang. Papapasukin dito sa bahay nyo. Tapos si Jovi ay doon muna sa bahay namin. Papahiran siya ni Mama noong langis na galing sa kakilalang albularyo para hindi siya maamoy. Tapos ang mga pinagbihisang damit ni Jovi ay ilalagay dito sa sala sa ibaba para iyon ang magiging pain sa aswang." "Sige tol, tamang-tama, hindi mo na ako papasok mamaya." "Tutulong ako sa pagbitag. Matutulog lang muna ako. Mamaya ko na asikasuhin ang sirang pinto." Wika niya pa at agad na munang natulog sa kwarto nila. Kinahapunan ay handa na ang lahat. Maging ang mga pinagbihisan ni Jovi ay naroon na sa sala. Bago lumubog ang araw ay naroon na rin si Tio Abner sa bahay nila Jovi, kasama ang tatlong tanod at si Jordan. Kami naman nila Alex at Roger ay doon sa bahay mag-aabang. Kapag nakapasok na sa bahay ang asong itim, ay agad kaming lalapit sa pinto para isarado iyon at mag-aabang na rin siyempre kung makakalabas. Bandang 9:00 ay tahimik na ang buong kapaligiran. Tanging alulong ng mga aso ng mga kapitbahay sa unahan ang maririnig. Tanda na may nagaganap talagang kababalaghan. Hindi kami nagsindi ng ilaw sa aming bahay. Tanging isang maliit na paumagahang lampara lang ang nakasindi at naroon pa sa loob ng kwarto malapit kay Jovi. Ilang saglit pa ay may nakikita na kaming asong papalapit. Doon ko nakita ang kabuuan noon sa side view. Payat pala iyon pero matangkad. Tapos yung balahibo niya ay parang asong galisin na nalalagas ang iba. Ganun ang itsura. Noong makita naming pumasok na iyon, ay dahan-dahan akong naglakad papalapit sa pintuan nila Jovi. May tali iyon na mahaba. Para iyon na lang ang hihilahin ko. Hindi na kailangan humawak sa mismong pintuan. Pagkahawak ko noon ay dahan-dahan kong hinila. Mukhang sobrang abala ng aso sa loob kasi hindi mo lang napansin ang pagsara ng pinto. Nasa likuran ko na rin sina Alex at Roger. Hawak ang sibat na kawayan. Ilang saglit pa ay nagkaingay na sa loob.
Sumisigaw sila Tio Abner, tapos nasasabayan ng tunog ng angil ng aso. Panay ang kalabog ng tunog sa loob. May tunog rin ng mga bumabalya. Mga kasama pala iyon ni Tio na binabangga ng mabangis na aswang. Nahagisan nila iyon ng lambat at maraming asin. Pero nakatayo pa at lumalaban pa rin. Kaya kahit natatakot, ay nagtulong-tulong pa rin sila sa pagpalo noon ng kahoy. May sumasaksak rin ng itak. Hindi gumamit ng baril si Tio Abner dahil baka ang mga kasama niya pa ang matamaan. Gayong nagkakarambola na nga sila sa loob. Ilang saglit pa ay sinabi ni Tio, "Estong, pwede mo nang luwagan ang tali ng pinto." Lumabas si Tio Abner habang hila ang lubid. Nakatali iyon sa leeg ng aso. Buhay pa naman at humihingal, pero mukhang marami ang bugbog na natamo. Itinali nila iyon sa may puno ng nyug sa may bandang kusina nila Jovi at binantayan namin magdamag. Gusto naming malaman kung talaga bang aswang ang asong iyon at magpapalit ng anyo kinabukasan. Nagpakuha si Tio ng Petromax at silang apat ang naroon nakabantay. Kami naman ng mga kaibigan ko ay nasa may kusina nakaupo habang nakabukas ang bintana. Kaya kita rin namin ang pinagtalian sa aso. Dahil sa antok ay nakatulog kami magkakaibigan. Nagulat na lang kami noong magkaingay sila Tio Abner. 6:00 na pala noon ng umaga. Nagulat kami noong makitang isang matandang babae ang nakatali sa may nyug. Umiiyak iyon at nagmamakaawa kay Tio na pakawalan na raw siya. Hindi naman makapagdesisyon si Tio, kaya ipinasundo niya ang kapitan. Pagkarating ni kapitan ay hindi rin iyon makapaniwala. Nagpakuha ng lumang damit si kapitan para masuotan ang matanda. Kawawa rin naman ang itsura na wala talagang saplot at nangingintab ang katawan sa langis. Matapos nilang mag-usap-usap ay napagkasunduan na pakawalan ang matandang aswang. Ang sabi ni Cap na hindi naman namin pwedeng patayin iyon, hindi rin makakasuhan kasi wala namang kaso ng pangaaswang at kahit anong patunay sa batas ay hindi iyon tatanggapin. Basta ang narinig ko lang na sinabi ni Kapitan, "Lola, ito na ang una't huling magpapakita ka dito sa barangay namin. Sa susunod namang aswang ka rito uli o kahit makita ka lang namin, shoot to kill order ang gagawin ko para sa iyo. Siyempre mga tanod ko ang gagawa noon. At kung aatake ka sa anyong aswang, galingan mo dahil ipapasundo ko ang tiyuhin ko na batikang albularyo at sisiguraduhin kong kaya ka noon gawing abo. Ano? Nagkakaintindihan ba tayo?" Tumango-tango lang ang matanda pero hindi nakikipagtitigan sa mata sa kahit kanino sa amin. Matapos ang pag-uusap ay binigyan pa iyon ni Kapitan ng perang pamasahe para makaalis sa lugar namin. Kahit pinagbantaan na iyon ni Kapitan ay natatakot pa rin kami na papaano kung hindi tumupad sa kasunduan at balikan si Jovi. Kaya bilang pag-iingat ay sa bahay na namin pinapatulog si Jovi kapag mga gabing naka-duty ang asawa niyang si Jordan. Ayon Sir Carl, hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Bahala na ang mga tagapakinig kung hindi sila maniniwala. Ang mahalaga, may nagbabala, di ba? Katulad ko na hindi naniniwala sa aswang dati, ay gumawa pa rin ng paraan para mapaghandaan ang pagsalakay kung totoo man sila. Kaya masasabi kong maganda pa rin ang naghahanda at nag-iingat. Iyon lang po. Maraming salamat po sa pagtanggap nitong aking kwento. Lubos na gumagalang, Nestor ng Tagbilaran, Bohol. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.